up guys? It's me Jane and welcome back sa ating panibagong video dito sa ating Bantayan Island series. Kung sa part 1 is diniscuss ko sa inyo kung paano nga ba kayo makakapunta dito DIY step by step at kung magkano yung magagastos ninyo. Dito naman sa part 2 is hihimay-himayin natin yung isa sa pinakamagagandang spots na pwede ninyong i-visit kapag magpupunta kayo sa Bantayan Island. At syempre isasama ko na rin kayo kung saan nga ba kami mismo nagstay. Okay, umpisahan natin sa pinakasikat na Hota Beach. Kung familiar kayo sa movie ng Kamsawi, dito nila sinut yun. Ang bida rito ay ang napakahaba at natural na sandbar nito na nagbabago-bago ng forma depende sa agos ng tubig at high tide o low tide. Sobrang pino ng buhangin dito at libre lang tong pasukin ng publiko. Perfect spot to para sa mga morning walk or kaya sunset pictorial. So kung hahanap mo naman is medyo tago at medyo tahimik na spot ng beach area ng Bantayan Island, pwede ninyong puntahan itong Sandira Beach or mas kilala nila na mas tinatawag nila na Paradise Beach. Ito is hindi na namin siya napuntahan kasi medyo ginahol na kami sa oras at hindi na rin namin siya naisama dun sa itinerary namin. Pero kung pupunta na rin kayo ng Bantayan Island at magla-land tours kayo, make sure na sasabihin nyo sa driver ninyo na daanan nyo tong Sandira Beach or Paradise Beach. May maliit lang na entrance fee dito, mga around 20 to 50 pesos ata. Pero sabi nila super worth it puntahan yan at may mga rock formation din dyan sa spot na yan. Another spot is itong mangrove garden nila. Dito yung may pinakasikat na signage ng Kamsawi. Sabi nila pwede kayo mag-kayaking dyan or sumakay sa mga maliliit na bangka. Next spot is ang Bamboo Forest. Isa to sa pinaka-famous na daanan sa Bantayan Island dahil sa Siargao vibes niya. So yung highlight nito is yung mga nagtataasang palm trees na may pagka-aesthetic vibes kapag nag-picture kayo dyan. And syempre accessible din siya sa lahat kaya talagang dinadayo to. Syempre hindi kumpleto yung Bantayan Island ninyo kung hindi kayo mag-island hopping. So isa sa mga pinaka-pinupuntahan kapag nag-island hopping is itong Virgin Island. Alam nyo ba na sobrang crystal clear ng tubig dito? At ang relaxing lang ng vibes ng area kasi napakapayapa ng dagat. Sobrang gandang mag-swimming. So may mga duyan din sila dyan sa may gitna ng tubig, may mga aesthetic cottages at para sa mga adventurous, may cliff diving spots din sila dito. Sige. Basta takula ako. So bago naman kami bumalik sa main island, dumaan muna kami sa may Hilatagaan Island para mag-snorkeling. Ang next spot naman natin na make sure hindi nyo pwedeng palampasin is itong Baygad Lagoon. So located naman to around 15 to 20 minutes away sa Santa Fe. Syempre, kailangan nyo rin mag-island hopping para mapuntahan to. So for me, isa to sa pinaka-low-key spot ng Bantayan Island na karamihan is hindi na nadadaanan ng mga turista. At may entrance fee sila dito na 250 pesos. At sa case namin, may dala kaming outside food pero hindi na nila kami siningil for corkage fee. So itong Baygad Lagoon, perfect naman siya for activities kagaya na lang ng kayaking at paddleboarding. So ang last spot naman natin is itong The Ruins. Dati lang tong abandoned structure pero ngayon isa na siya sa pinaka-famous at instagrammable spot dito sa may Bantayan Island. Ginawa na rin itong tambayan ng karamihang turista dahil sa chill vibes view nito na nakatapat sa dagat. So if you're feeling adventurous, pwede rin kayo mag-cliff diving dito. At ang best part nito is malapit lang siya sa town proper ng Santa Fe. So pwedeng-pwede ninyo siyang daanan during your land tour.
So next naman natin is saan kayo pwede magstay kapag nasa Bantayan Island kayo. So first one, kung gusto ninyo yung hotel ninyo is malapit lang sa port, mga around 5 to 6 minutes away lang, pwede ninyong i-consider itong Anika Island Resort. Kung medyo may budget naman kayo at gusto nyo talaga yung chill vibes, relaxation, and wala masyado maraming crowd sa paligid, perfect tong Anika Island Resort para sa inyo. Dito na rin kami nagstay ng group namin for 4 days and 3 nights. So yung type na accommodation nila is a modern container style cabin. So ang nagustuhan namin dito is beachfront na siya at meron din siyang sariling pool na pwede ninyong i-enjoy hanggang gabi. Sobrang hands-on ng service nila dito. At kasama na rin sa binayaran namin dito is yung port transfer namin. May sarili silang restaurant sa loob. Kaya kapag tinatamad kayong lumabas, pwede kayong umorder sa kanila at pwede nyo ring ipa-deliver na lang sa room ninyo. So kung gusto niyo naman yung balanse, komportable, malapit sa beach, at malapit sa mga kainan like MJ Square, pwede nyo na rin i-consider ang balay ni JK. So sa paligid niyan, maraming mga boutique hotels na pwede ninyong pagpilian. Ang maganda rito is hindi nyo na kailangan mamasahe kapag maglalakad-lakad kayo malapit dito sa may MJ Square. Para naman sa mga magtotropa at pamilya na nagtitipid, pwede ninyong i-consider ang mga homestay, guest houses, at backpacker hostels sa may Santa Fe. Naglalaro lang yung range nila around 800 pesos hanggang 1,500. Ang iba rito ay may shared kitchen pa, kaya pwede kayong mamalengke at magluto para mas makatipid na rin kayo. So tip lang, kapag pumipili pala kayo ng accommodation, make sure na nasa Santa Fe lang siya. Kasi nandito na karamihan yung magagandang beach, kainan, at andito na rin yung daungan ng barko. Para naman sa pinakamadaling way ng pag-iikot ninyo, kung marunong kayo magmotor, pwede kayong magrenta ng motor, nagre-range around 350 pesos to 500 pesos. Ang maganda rito is hawak ninyo yung oras ninyo at pwede ninyo maikot yung mga spots kagaya ng mga nabanggit ko kanina. So ayan ha, may idea na kayo kung ano yung mga spots na pwede ninyong puntahan kapag nasa Bantayan Island kayo at kung saan na rin kayo pwede magstay depende sa budget ninyo. Kung gusto nyo na mas kompleto, sa part 3 ko naman i-discuss yung food guide at yung itinerary na ginawa namin for 4 days and 3 nights. So siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo dito sa channel ko at i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa next upload natin. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!